ilaha illallah, Allahu Akbar. A'udzubillahi samiun alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna bima yanfa'na wanfa'na ya rabbana bima 'allamtana waj'alhu hujjatan lana la alaina fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ipinapaabot po namin sa inyong lahat ang aming taos-pusong pagbati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong paksa na tatalakayin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay patungkol po ito sa mga uri, klase ng mga kabutihan at kapakinabangan sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman. Actually, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami po ang uri, klase o bilang ng mga kabutihan, kapakinabangan sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman. Ngunit mayroon po kaming pinili na 10 uri o bilang lamang ng kabutihan, kapakinabangan sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman. At sa tingin po namin ay sapat na ito para tayo ay maingganyo, para tayo ay magsumikap sa pag-aaral, nang sa ganun tayo ay matuto sa mga kaalaman sa reliyong Islam. Sisimulan na po natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang kabutihan, kapakinabangan sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman ay ang annal ilma murisul anbiya. Katotohanan, ang kaalaman ay pamana ito ng mga propeta. Ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya fi sahihil jami'. Katotohanan, ang mga ulama, mga taong may kaalaman, sila ang tagapagmana ng mga propeta. Alam natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang mga propeta at mga sugo, sila ang unang pinadalhan, pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa reliyong Islam, at kanila itong ibinahagi sa mga tao. So sa panahon ngayon, wala na sila, wala na ang mga propeta at sugo. So ang tagapagmana ng kanilang mga gawain ay ang mga ulama, mga taong may kaalaman. So sila na naman yung pumalit sa mga propeta at sugo para ibahagi ang kaalaman sa maraming tao. So napakalaking karangalan na maging tagapagmana ng mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kabutihan, kapakinabangan sa pag-aaral ay ang annal ilma nurun yahtadi bihi nas fi umuri dinahum wa dunyahum, qala al-hukma al-ilmu nurun wal jahlu dulamun. Katotohanan, ang kaalaman, ito ay ilaw, gabay sa mga tao para sa kanilang relihon at ganun din sa kanilang pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ayon sa salita ng mga pukaha, ang kaalaman ay ito ay ilaw at ang kamangmangan daw ay ito ay kadiliman. Ibig sabihin, ang kaalaman, ito ay gabay natin tungo sa matuwid na landas, at ang kamangmangan naman, ito ang mag-aakay sa atin sa kadiliman or sa ligaw na landas. So pagsikapan natin na tayo ay magkaroon ng kaalaman, nang sa ganun tayo ay mapatnubayan dito sa ibabaw ng mundo, lalong-lalo sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Pangatlong kabutihan at kapakinabangan sa pag-aaral at pananalisik ng kaalaman ay ang anna sahibul ilm hum ahlul fiqh. Katotohanan, ang mga taong may kaalaman, sila yung mga taong may panguunawa sa reliyon. Qala sallallahu alaihi wasallam, ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alayh. Sino man ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mapabuti, pagkakaluban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangunawa sa reliyon.
Pang-apat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kabutihan at kapakinabangan ng pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman. Ang kaalaman ay naiiwan at nananatili ito sa tao. Kahit na siya ay patay na, ngunit ang ibang bagay ay nawawala tulad ng ari-arian, kayamanan at iba pa. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah aw ilmun yantafi'u bihi aw waladun salih alladhi yad'u lah," rawahu Muslim. Alam natin na kapag namatay na ang tao, lahat-lahat ng kanyang mga gawain ay napuputol na dito sa ibabaw ng mundo, maliban na lamang sa tatlong uri o tatlong klase ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una ay ang sadaqatun jariyah, ang pagbibigay ng kawang gawa na ito ay may kapakinabangan sa mga tao. Pangalawa ay ang kaalaman na may kapakinabangan na ating ibinahagi sa mga tao. Pangatlo ay ang ang bata na magdudua, manalangin sa kanyang mga magulang habang siya ay nananalangin. Kahit na namatay na ang kanyang mga magulang, ay dumarating pa rin ang gantimpala, ang kanyang dua doon sa kanyang mga magulang. Na maging ito man ay batang lalaki na saleh o di kaya batang babae na saliha, ay darating ang kanilang panalangin o di kaya ito ay tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay mapunta sa kanyang mga magulang, kahit na namatay na ang kanyang mga magulang. Panglima sa mga klase ng kabutihan at kapakinabangan sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya nagugustuhan ang pagkainggit ng sinuman at alimang bagay sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, maliban na lamang sa dalawang biyaya. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa bi isnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halaqtihi bil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yuqba biha wa yu'allimuha, rawahu al-Bukhari." Walang pagkainggit, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipinahintulot ng relihiyong Islam, maliban na lamang sa dalawang klase. Una ay ang taong binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ari-arian at kanya itong ginamit sa kabutihan para sa relihiyong Islam. Pangalawa, ang taong pinagkalooban ng kaalaman, ito ay kanyang isinagawa at ibinahagi sa ibang tao. So alam natin na ang pagkainggit, ang hasad, ito ay kamuhi-muhi at kasuklam-suklam sa relihiyong Islam. Napakalaking kasalanan nito na kapag ginawa ng tao. Matinding ipinagbawal ito ng relihiyong Islam. Ngunit mayroong dalawang klase dito na ipinahintulot dahil sa napakalaking kabutihan at kahalagahan ng dalawang uri na ito, at kabilang dito ang pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya pagsikapan natin na tayo ay mapabilang sa mga taong nag-aaral na nananaliksik ng kaalaman. So pang-anim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kabutihan at kapakinabangan sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman ay annal ilma murisul lil khasiyah. Ang kaalaman ay nakapagpamana ito ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sa suratul Fatir. Katotohanan, sila ng mga taong may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mula sa mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula sa mga ulama, ay ang mga ulama.
So ibig sabihin, ang kadalasan na may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay matatagpuan sa mga may kaalaman, sa mga ulama. So napakalaking karangalan ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Napakalaking kabutihan o kapakinabangan sa atin. Pangpito na bilang o klase ng kabutihan at kapakinabangan sa pag-aaral pananaliksik ng kaalaman ay ang anna ahlul ilm yatawasilu bihi ila ayakuna bisyuhada'i alal haqq. Katotohanan, ang mga taong may kaalaman ay dumarating sa punto na sila ay napabilang sa mga taong sumasaksi ng katotohanan. Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist, sa suratul Al-Imran. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya, at ganun din ang mga malaika, at ganun din ang mga may kaalaman. Sila ay nagpatutuo rin sa ganitong pagsaksi. Pangwalo na bilang o klase ng kabutihan, mga kabutihan na or kapakinabangan sa pag-aaral pananaliksik ng kaalaman ay anna sahibul ilm mahbubun fis sama'i wal ard, yuhibbuhullahu wa yuhibbuhu khalqu. Katotohanan, ang mga taong may kaalaman ay sila ay kinalulugdan ng nasa 7 kalangitan at ganoon din nasa 7 kalupaan. At kinalulugdan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganoon din ang kanyang mga nilikha. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latada'u aznihatiha littalibil ilm ridban bima yasna. Katotohanan, ang mga malaika, Injil, ay pinapayungan nila ang mga nag-aaral na nanaliksik ng kaalaman sapagkat sila ay kinalulugdan sa kanilang ginagawa. Kinalulugdan sila ng mga Injil, mga malaika, sa kanilang mga ginagawa. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Katotohanan, ang mga may kaalaman, sila ay pinapanalangin ng mga nasa 7 kalangitan at ganun din nasa 7 kalupaan, hanggang sa ang malaking isda sa karagatan. Wa fablul alim alal abidi ka fablul kamar ala sairil kawakib. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Ang kahusayan ng may kaalaman ay katulad ito ng kahusayan ng buwan sa buong kalawakan. Alam natin ang buwan ay buong universe ay kanyang naiilawan, buong kalawakan. So ganun ang naibibigay na benepisyo, kapakinabangan ng may kaalaman sa relihiyong Islam. Pang-siyam na kabutihan, kapakinabangan sa pag-aaral pananaliksik ng kaalaman ay ang yarfa'allahu ahlul ilm fil akhirati wa fid dunya. Itataas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang antas, ang kanyang karangalan mula dito sa ibabaw ng mundo, lalong-lalo na sa yawmal qiyamah. Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sa suratul Mujadalah. Itataas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sila ng mga taong mananampalataya mula sa inyo, at ganun din ang mga taong may kaalaman sa relihiyong Islam. Itataas sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa antas karangalan dito sa ibabaw ng mundo hanggang sa yawmal qiyamah. Pang-10, ito na yung panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kabutihan, kapakinabangan na naibibigay ng pag-aaral pananaliksik ng kaalaman ay ang annal ilm tarikul jannah. Katotohanan, ang kaalaman ito ay daan tungo sa paraiso. Alam natin bawat isa sa atin ay nangangarap na makapasok sa paraiso. So ito na yung daan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito itinuro na sa atin ng relihiyong Islam. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah, rawahu Muslim. Sino man ang tumahak sa landas tungo sa pananaliksik pag-aaral ng kaalaman, ay pagagaanin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang daan tungo sa paraiso. So napakagandang hadis ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito na pala yung paraan para tayo ay makapasok sa paraiso, kung saan tayo ay mag-aaral, mananaliksik ng kaalaman para tayo ay para mapadali sa atin ang pagpasok sa paraiso. So alam natin, tulad ng sinabi ko kanina, bawat isa sa atin ay nangangarap. Walang sino man sa atin nang hindi mangarap makapasok sa paraiso. So ito na yung paraan para tayo ay mapadali, mapagaan ang ating pagpasok sa paraiso. Walang iba kundi ang tayo ay magsumikap mag-aral at mananaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sana ay mayroon tayong napulot na aral sa ating tinalakay na usapin tungkol sa 10 uri o bilang ng mga kabutihan kapakinabangan sa pag-aaral sa relihiyong Islam. So maraming salamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.